Kristiyan at buong hikaya, lahat tayo'y magpatuloy sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin tayong dalawin, atin tayong dalawin, dalawit sambahin siyang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyang pamumuhay at puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noon paman sa aming mga ninuno at mga magulang sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy na umiibig at nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot,
sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon naglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat, mamamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iyahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon naglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag. Lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon naglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay naging tao, hari ng langit at mundo. Sa Kanya'y manalig tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinalabutan silang lahat.
Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilalas, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Takot at pag-ibig po ang temang nagtatagni sa mga pagbasa natin sa araw na ito. Wala raw pong kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, ayon kay San Juan, dahil pinapawi ng pag-ibig ang takot. Kung takot ka pa, ibig sabihin, maaaring hindi pa lubos ang iyong pag-ibig. May iba naman, natatakot umibig. Kung ang bangka sa Ebanghelyo ay simbolo ng ating buhay, nakakatakot nga naman pag sinisiklot-siklot na ito ng malakas na hangin at hindi natin kasama si Jesus, ang pag-ibig na nagkatawang tao sa ating paglalayag. Pero pagkasama natin siya, sa bangka ng ating buhay, kakalma ang hangin at mapapawi ang takot. Maging ikaw at ako ay tila ba makakalakad din sa tubig. Ganun po siguro talaga ang pananampalataya, ano ho? Kung minsan kailangan mo lang patuloyin ang pag-ibig sa iyong buhay, mas malimit nga lamang nadadaig tayo ng takot, kaya hindi natin siya makilalang lumalakad sa tubig. At pag binigyan niya tayo ng pagkakataong gayon din ang gawin, saglit tayong lumulutang na parang dahon at agading lumulubog na parang bato. Hindi pa man natin nauunawaan ang nangyari sa tinapay. Ang tinutukoy pong pangyayari sa tinapay ni San Marcos na hindi naunawaan ng mga alagad ay ang kapapangyari pa lamang na pagpapakain ng Nazareno sa mahigit 5,000 katao mula lamang sa 5 tinapay at 2 isda na may lumabis pang marami. Paano nga ba ito maaabot ng isang rational at analytical na pag-iisip? Napakalaking himala po nito sa kanila na handa niyang gawin bunsod ng napakalaki rin niyang awa at pag-ibig. Ano pa nga ba ang hindi niya kayang gawin sa may malaki rin namang pananalig sa kanya? Nagpakita siya roon, lumapit sa kanyang mga alagad, at sinamahan sila sa bangka, gawin man niya ito sa pamamaraang hindi maabot ng pag-unawa. Alam nyo, higit sa ano pa mang pagbali sa batas ng kalikasan, ang pinakamalaki pong himalang iniwan sa atin ng Nazareno ay ang blessed assurance na dadaluhan niya tayo sa anumang ating mga pinagdadaanan sa paraang alam niyang aapela sa ating kamalayan at sensibilidad. Kung paano pong hinahanap natin siya sa mga paraang ipinagkakaingay ng may galak o ipinananahimik ng payapa, aabutin din po niya tayo sa ordinaryo man o sa di pangkaraniwang pamamaraan kung alin ang aapela sa iyo, kung saan katutugon, kung saan alam niyang mapupukaw niya ang iyong pansin.
Alam niyang hindi madali ang sumagwan ng salungat sa alon at hangin. Alam niya yan. Ang iba sa atin marahil ay ganito rin ang struggle sa buhay. Uso sa inyong opisina isang halimbawa, ang walang pakundangang pakikipagrelasyon sa sino mang magustuhan na handa ring pumatol, pero ikaw na may malinaw na moral compass at hinubog ng kagandahang asal at magalang na pagtuturingan sa iyong pamilyang kinalakihan, ay hindi makapayag sa ganitong kalakaran. Parang hindi mo maatim na gayon din ang iyong gagawin, kahit ganun ang ginagawa nilang lahat. Kaya't ang iyong pakikilahok sa pad na ito ay iyong itinatanggi. Sasabihin mo ba hindi pwede? Hindi dahil Katoliko ka, kundi dahil pinalaki ka ng may pagpapakundangan sa tama at mali. Kaya't ang iyong hindi pagtawa, pag ginagawa itong joke ng iyong mga kasama, ay maituturing ding pagsagwan mo ng salungat sa alon at hangin ng subculture na ito ng inyong organisasyon. Kasi pag ginagawa po itong joke, itong mga ganitong klaseng mga practices, at nakikitawa ka, o inuulit mo ito sa iba, ginawa mo ring joke sa iba namang grupo, sa iba namang kaibigan, nade-desensitize po gradually ang tainga ng mga nakakarinig. Ibig sabihin ng nade-desensitize, parang namamanhid na. Okay lang naman pala parang ganun. Ginagawa ngang katatawanan, okay lang pala pag ganun. Di, everybody's doing it naman, so why not, poke not? Diba? Nade-desensitize, nadidiskaril ang iyong moral compass, lumalabo ang tama at mali, o kaya naman naa-accommodate na mali ang tama at naa-accommodate na tama ang mali. Dahil baka iyon ay nagke-cater sa iyong sariling judgment sa iyong sarili. O kahit halimbawa, ang isa pang halimbawa, mga kapatid, mauubos ang ating halimbawa, napakarami niyan. Halimbawa, ako na laang, isang pari, alam ko na hindi katanggap-tanggap sa akin bilang isang pari ang magsugal, isang halimbawa pa. Pero, ako'y nagsusugal. Kunyari. At pumupunta ako sa mga peryaan, sa mga kasino, nauubos ang aking stipend doon. Tapos nag-homily ako dito, sa harapan ninyong lahat. Sinabi ko kunyari na, okay lang naman magsugal. Basta yung pinananalunan ay ipinantutulong sa mahihirap. Aba, teka muna. Parang may problema ako pag ganun. Ano mga kapatid? Kasi yung mali ginagawa kong tama para ma-accommodate so that I won't feel sorry for myself. Para hindi ko kondinahin ang aking sarili sa harapan ninyo at makatingin ako sa inyong mga mata ng diretsyo, gagawin kong tama ang mali. Ayun Okay. Alam niyo nangyayari pag ganun, nagiging kalus ang konsyensya. Alam niyo ba yung kalus? Yung palad ng mga masisipag, may hawak palaging martilyo, mga araro, at punong-puno ng kalyo, yun ho ang kalus. Nagiging puno ng kalyo ang konsyensya. Dahil sa paulit-ulit na
pagkukumbinsi sa sarili na tama ang ginagawa kahit ito ay mali. Napakarami pang pwedeng ihalimbawa, minamahal kong mga kapatid. Ang kakaunti ay ang ating oras para talakayin ang ilan lamang sa mga ito. Dalawa lamang ang ating napag-usapan. Kayo na po ang bahalang mag-appropriate nito sa inyong sariling sitwasyon o kalagayan. Ang punto lamang na iniiwan sa atin ng Nazareno ngayong araw na ito ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob, sumalungat sa usong alon o hanging sinasakyan ng dyablo para mag-sway ka sa gusto niya. Ayun, ano? So kung ang Nazareno sa bangka nakasakay, sa bangka ng ating buhay, yung mga nang aabala, yung mga sige ang tulak, kabig sa ating buhay, doon sumasakay ang dyablo, ang kalaban, para itulak ka o hilahin ka sa kung saan niya gusto. At nakakapagod talaga yan. Kung ikaw lamang ang sasagwan ng salungat para sa iyong sarili. Lalo na kung pakiramdam mo ay ikaw na lang mag-isa sa iyong buhay. Ako na lang yata ang tama para pakiramdam mong ganyan. O baka naman ako ang mali. Nalito ka tuloy. Kahit na alam mo sa sarili mo na ikaw ang tama, parang malilito ka. Baka ako naman ang mali na. Dahil lahat sila iyan ang ginagawa, ako'y hindi. Kailangan nating tindigan ng matibay ang ating binibitbit na mga matutuwid na prinsipyo at pinananampalatayang katuruan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kasi alam nyo mga kapatid, maging ang relihiyon nating kinabibilangan ay counter-cultural din. Kaya huwag matakot. Kasama natin lagi na makiki-counter sa ganitong kultura ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa ating Ama sa Langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong makipaglaban sa ating takot. Sa bawat dalangin ng atin pong itutugon, Ama, maging lakas ka namin. Ama, maging lakas ka namin. Ang simbahan sa buong mundo naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama na siyang nagpapatnubay sa mga pangyayari sa mundo. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasam at nakatitiyak sa mga bagay na hindi nakikita. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga naligaw sa landas ng buhay, naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Sa mga may sakit, naway ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga yumao naway maranasan ng walang katapusan ang kaganapan ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang hinihintay. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Sa ilang sandaling ng katahimikan ng ating puso, lakas loob po nating iakyat sa krus at magiliw na ibulong sa Nazareno lahat ng mga isinisigaw ng ating kalooban.
ang ating mga idinadalangin personal na intensyon at yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay na hindi makaparito sa Quiapo. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Ama naming nasa langit, buong kapakumbabaan po naming iniluluhog sa inyong pakinggan ang aming mga kahilingan at tugunan ito ng naaayon sa inyong kalooban. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Isang batang pastol, dapat tungo sa Bethlehem, may dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Ayon na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang hinabay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay nagbibigay buhay, O Jesus na manliligtas. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming maihanin sa mga alay na ito ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong pinakikita sa lahat, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi na naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang hindi magmamawiliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, for you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak.
For you are my life. Stay with me, Lord. For you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the night which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the night which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my heart. Announcement for Fiesta Masses. Ipinagbibigay alam po sa lahat ng schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9, 2025 ay ang mga sumusunod. Mag-uumpisa na po ang ating mga 33 Fiesta Masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ikalabing isa ng gabi, oras-oras. January 9, 2025, bukas, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi hanggang ikalabing isa ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi sa Quirino Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papakinabangin mo rin sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan din namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.